Mainit na usapin ngayon sa social media ang pahayag ni Derek Lawrence matapos niyang ibunyag ang totoong nararamdaman ni Paolo Avellino sa gitna ng kontrobersya at patuloy na pambabatikos mula sa ilang netizens. Ayon sa direktor, dumating na raw sa puntong si Paolo Avellino na gusto nang tumigil muna sa paggawa ng mga proyekto, kabilang na ang kanyang kasalukuyang pelikula sa Prime Video kasama si Kim Chiu. Pagod na rin si Paolo. Sa isang candid na panayam, hindi napigilan ni Derek Lawrence ang kanyang pagkadismaya sa mga fans na umano'y lumalabis na sa kanilang mga ginagawa online. Ayon sa kanya, hindi madali ang pinagdadaanan ni Paolo Avellino ngayon, lalo na kahit anong gawin ng aktor ay may mga tao pa rin walang respeto. Hindi naman kasi porket artista siya ay dapat tanggapin niya lahat ng pambabastos. Tao rin si Paolo, napapagod na sasaktan. Lahat ng ginagawa nila ay para sa mga manonood. Pero imbis na pasasalamat, batikos pa ang natatanggap, mahayag ni Derek Lawrence. Dagdag pa ng direktor, ilang beses na raw nilang napag-usapan si Paolo ang posibilidad na magpahinga muna sa industriya. Ayon umano sa aktor, ramdam na niya ang matinding pressure at negatibong enerhiya na dala ng social media. Ramdam na niya ang pagod at sakit at parang hindi na rin niya kaya pa makalimutan ka ng mga pambabatikos. Sinabi niya sa akin direct, minsan parang ayoko na, gusto ko lang mapayapa. Hindi ito dahil sa trabaho mismo, kundi sa mga taong hindi marunong magbigay ng respeto. Dagdag pa ni Derek Lawrence, ang ugat ng isyu mga bastos na eksena at viral clips. Kamakailan lamang kumalat sa social media ang ilang leak clips mula sa bagong serye ni Paolo at Kim Chiu na The Alibi-less, kung saan nag-viral ang mga intimate scenes ng dalawa. Sa halip na purihin ang husay ng kanilang pagganap, naging sentro ng chismis at malisyosong komento ang mga eksena na ayon sa direktor ay labis na nakasakit sa kanilang team. Yung buong team grabe ang pawid dyan. Pinaghirapan ng lahat pero ang napansin lang ng iba ay yung mga hot scenes. Nakakahiya kasi hindi yun ang punto ng pelikula. Ginawa namin ito ng may respeto sa sine, hindi para bastusin, ani Derek Lawrence. Ayon sa kanya, hindi lang basta pelikula ang kanilang ginagawa, kundi isang proyekto na naglalayong ipakita ang lalim ng emosyon at kwento ng bawat karakter. Kapag nilalait nila yan, parang binabastos na rin nila lahat ng taong nagbigay ng oras at puso sa proyekto. Dagdag pa ng direktor. Reaksyon ng mga netizens, may mga nagtatanggol pero mas marami ang nag-aalala. Habang patuloy na umiikot ang balita tungkol sa di umano'y bago ni Paolo, hati ang opinyon ng mga netizens. Marami ang nagpahayag ng simpatiya sa aktor o simpatiya sa aktor at nananawagan ng respeto sa kanyang personal na buhay. Ngunit hindi rin nawawala ang mga kritiko na tila hindi pa rin nasisiyahan kahit po ulit-ulit na nililinaw ng mga sangkot ang tunay na intensyon ng kanilang proyekto. Kung talagang fans kayo, dapat nauunawaan nyo kung gaano kahirap gumawa ng pelikula, hindi yung puro pang-aasar at bastos na komento, wika ng isang supporter. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing masyado lang daw sensitive si Paolo at dapat ay sanay na siya sa mga intriga bilang artista. Ngunit ayon sa mga tagapagtanggol ng aktor, ibang usapan na kapag personal na ang naaapektuhan at ang mga gawaing sine ay ginagawang kasangkapan ng kabastusan. Kim Chiu tahimik pero dama ang bigat ng sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tahimik si Kim Chiu. Ngunit ayon sa mga malalapit sa kanya, labis din daw ang kanyang pag-aalala kay Paolo. Ayon sa isang source, nagkausap na raw ang dalawa at pareho nilang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Si Kim gustong suportahan si Paolo pero syempre, naapektuhan din siya. Pareho silang pagod at gusto lang mag-focus sa trabaho. Nakakalungkot kasi imbis na pasalamatan, puro intriga ang nakukuha nila ayon sa source. Kim Chiu answers Paolo Avellino, Derek Lawrence, kung mahalin niyo si Paolo at Kim, huwag silang bastusin. Naglabas ng panawagan si Derek Lawrence sa mga fans at netizens na itigil na ang hindi makitaong pambabatikos sa dalawang artista. Aniya walang mali sa pagiging tagahanga, ngunit may hangganan dapat ang pagiging obsessed o toxic. Kung talagang mahal ninyo sila, suportahan ninyo sa tamang paraan, hindi yung ilalabas ninyo sa social media. Ang mga eksena hindi dapat ipakalat. Hindi ito para sa cloud, hindi para sa views, di inidirect. Dagdag pa niya, sana ay maisip din ng mga tao na sa likod ng bawat eksena ay may mga crew staff at production team na nagbuhos ng dugo at pawis para mabuo ang isang magandang kwento. Hindi lang si Paolo o si Kim ang naaapektuhan, lahat kami. Nakakasira ito sa moral ng buong team. Paliwanag pa ng direktor. Ang tanong, Paolo mananatili pa ba sa showbiz? Wala pang kumpirmadong desisyon mula kay Paolo Avellino
Ngunit ayon sa mga malalapit sa kanya, seryoso raw talaga ang kanyang pagnanais na magpahinga muna. Hindi raw ito dahil sa kakulangan sa trabaho, kundi dahil sa pagod na emosyonal o emosyonal na pagod. Matagal na niyang nararamdaman yung stress. Lagi siyang nakangiti pero alam mong may bigat kapag sinasabi niyang pagod na siya. Totoo yun, hindi siya nagpapadrama. Sabi ng isang insider, marami rin fans ang umaasang magbabago pa ang isip ng aktor at hindi tuluyang iiwan ang industriya. Sa ngayon nananatiling bukas ang lahat sa posibilidad. Ngunit malinaw na gusto muna ni Paulo ng katahimikan. Sa dulo ng lahat, ang sitwasyon ni Paulo Avellino ay nagsisilbing eye-opener sa publiko tungkol sa kung gaano kalalim ang epekto ng online toxicity sa mga artista. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang chismis at screenshots, isang maling akala lang ay pwedeng sirain ang reputasyon ng isang tao. Ayon sa mga taga-suporta ni Paulo, hindi lang siya ang nararapat unawain, kundi lahat ng artista na araw-araw ay humaharap sa parehong pressure at batikos. Respeto lang naman talaga ang kailangan, sabi ng isang fan. At kung may aral man sa lahat ng ito, iyon ay ang paalala ni Derek Lawrence. Huwag tayong maging dahilan kung bakit napapagod ang mga taong nagbibigay sa atin ng saya sa pelikula at telebisyon. Kung tunay tayong taghanga, tayo ang una dapat tumimekta sa kanila at hindi dapat tayo ang manguna sa paninilya sa mga iniidolo natin. Mainit na usapan ngayon sa social media ang panawagan ni Lauren Jovie, head ng ABS-CBN Entertainment, hinggil sa pambabatikos na patuloy na tatanggap nina Kim Chiu at Paulo Avellino, o mas kilala sa tambalang Kim Pao. Ayon kay Jovie, panahon na raw para bigyan ng respeto at pahinga ang dalawa, lalo na't sobra na ang pressure at mga negatibong komento na natatanggap nila sa kabila ng tagumpay ng kanilang proyekto. Dagdag pa niya, sana matapos na ang toxic culture ng online bashing. Hindi ito nakakatulong sa mga artistang nagtatrabaho ng tapat para mapasaya ang mga manood. Ayon sa mga ulat, napag-isipan na raw ni Paulo Avellino na magpahinga muna sa showbiz matapos ang sunod-sunod na kontrobersya at pagod na rin sa ingay ng social media. Marami tuloy ang nagulat at nalungkot sa posibilidad na ito, lalo na't kasalukuyang trending pa rin ang kanilang serye ni Kim Chiu sa buong mundo. Samantala, nanatiling tahimik si Kim Chiu sa gitna ng mga isyung ito. Ngunit ayon sa mga malalapit sa actress, labis daw siyang naapektuhan sa mga negatibong komento laban sa kanila ni Paulo. Gayunpaman, nagpapasalamat daw siya sa mga fans na patuloy na nagtatanggol at sumusuporta sa Kim Pao. Tama lang ang panawagan ni Lauren Jovie. Sa panahon ngayon, napakadaling manira at maglabas ng masasakit na salita sa social media, ngunit bihira na ang may malasakit at pag-unawa. Hindi madali ang trabaho ng mga artista. Madalas silang husgahan batay sa mga issue o eksena, ngunit nakakalimutan ng ilan na tao rin sila, may damdamin at limitasyon. Kung totoo man na balak magpahinga si Paulo Avellino, isang malaking kawalan nito sa industriya. Isa siya sa mga pinakamahuhusay na aktor ng kanyang henerasyon at makita sa mga proyekto nila ni Kim na may lalim at dedikasyon siya sa kanyang sining. Sa huli, sana ay matutunan ng mga netizens na mas pahalagahan ang appreciation over criticism. Dahil kung patuloy nating sisiraan ang mga taong nagbibigay inspirasyon sa atin, sino pa ang matitirang may lakas ng loob na magbigay saya sa publiko? Ilan sa mga kasamahan ni Kim at Paulo sa industriya ay sumuporta rin sa panawagan ni Derek Lawrence. May mga nagsabing sobra na ang online hate at dapat nang tigilan ang personal na atake sa mga artista. Ang iba namang personalidad ay nagpaabot ng mensaheng, "We stand with Kim Pao." Maraming fans ang nagbahagi ng kanilang mga mensahe ng suporta. Sinasabing hindi sila titigil sa pagsuporta kahit ano pa ang sabihin ng bashers. Ang ilan ay nagsagawa pa ng online solidarity campaign upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa dalawa. Ayon sa mga malalapit sa aktor, hindi lang pagod sa trabaho kundi pati emotional burnout ang dahilan ng kanyang planong pahinga. Sa kabila ng mga tagumpay, tila nadala na rin siya sa mga kontrobersya at maling interpretasyon ng publiko sa kanyang mga kilos at salita. Ibinahagi umano ni Kim na, "We choose kindness, always. No hate, just love." Isang simpleng pahayag, ngunit dama ang lalim, parang pakiusap na rin niya sa lahat na unaway ng sitwasyon at huwag magpadala sa ingay ng social media. Hati ang opinyon ng publiko, may mga sumang-ayon kay Jovie, sinasabing tama lang na protektahan ang mga artista. Ngunit may ilan ding nagsasabing bahagi raw ng pagiging public figure ang pagtanggap sa kritisismo. Sa kabila nito, mas nangingibabaw pa rin ang panawagang itigil ang toxic culture ng online bashing. Pinakiusapan din ni Jovie ang mga entertainment vloggers at content creators na maging responsable sa mga ibinabalita nila. Aniya,
Ang bawat maling headline ay may epekto sa buhay ng tao. Sana'y gamitin ang platform para maghatid ng inspirasyon, hindi destruksyon. Sa panahon ngayon, napakabilis ng takbo ng social media. Isang maling salita o maling interpretasyon lang ay agad na nagiging viral at maaring makasira sa reputasyon ng isang tao. Ang nangyayari kay Kim Chiu at Paulo Avellino ay malinaw na halimbawa kung paano ang mga artista ay maaring mapunta sa gitna ng labis na kritisismo kahit na sila ay nagsusumikap lang na magbigay saya sa kanilang mga fans. Tama lang ang panawagan ni Lauren Joggi na itigil ang pambabatikos. Hindi biro ang pressure na nararanasan ng mga artista sa industriya. Bukod sa pisikal na pagod, hindi may kakaila na napaka-stress na rin ng mental at emotional strain na dulot ng patuloy na negativity online. Lalo na sa kaso ng Kim Pao na hindi lang basta showbiz tandem, kundi mas personal na koneksyon sa kanilang fans. Ang lahat ng batikos ay direktang naapektuhan ang kanilang damdamin. Kung titingnan natin ang kabuuan, ang mensahe ni Joggi ay isang paalala sa lahat. Bawat salita natin online ay may epekto. Pumili tayo ng kabutihan kaysa hatol at paninira. Sa halip na i-provoke ang galit at away sa social media, mas mainam na suportahan ang mga artista sa kanilang sining at dedikasyon. Sa personal na opinyon, nakakalungkot man ang nangyayari, pero magandang senyales rin ito na may mga taong nagtatanggol at nagmamalasakit sa mga talentadong Pilipino. Ang suporta ng fans, kasama ang malinaw na panawagan ng mga leader ng industriya, ay maaring magbago ng klima ng social media mula sa toxic criticism patungo sa positive engagement. Kung totoong magpapahinga si Paulo Avellino, naintindihan natin. Minsan, kailangan nating mag-step back para alagaan ang sarili. Ang pagod at stress ay hindi biro, at bilang tao, may karapatan din siyang protektahan ang kanyang mental health. Si Kim Chiu naman, sa kanyang tahimik ngunit matatag na paraan, ay nagpapakita na kahit gaano man kalakas ang pressure, may paraan para manatiling mabuting halimbawa sa publiko. Sa huli, ang sitwasyong ito ay paalala sa lahat na social responsibility ay hindi lang para sa mga artista at media, kundi para sa bawat isa na gumagamit ng social media. Ang kindness, respeto at suporta ay hindi mawawala sa halaga. Ito ang magpapatatag hindi lang sa showbiz kundi sa lipunan mismo. Sa balitang ito, malinaw na nakakaalarma ang epekto ng social media sa mental health at well-being ng mga artista. Ang patuloy na pambabatikos kay Kim Chiu at Paulo Avellino ay hindi lamang simpleng opinyon ng netizens. Ito ay may direktang epekto sa kanilang emosyon, trabaho at personal na buhay. Tama ang panawagan ni Lauren Joggi na itigil na ang pambatikos. Mahalaga na maintindihan ng publiko na kahit kilalang personalidad ang mga artista, tao rin sila. May damdamin, pagod at limitasyon. Ang support at appreciation, hindi puro kritisismo, ang tunay na nakakatulong upang maipagpatuloy nila ang kanilang sining. Kung totoong magpapahinga si Paulo, ito ay matalino at makataong desisyon. Sa halip na patuloy na dalhin ang stress at negatibidad, mas mabuti na bigyan niya ang sarili ng panahon para mag-recharge at mag-focus sa personal na buhay. Sa kabuuan, ang balitang ito ay paalala sa lahat. Respetuhin natin ang kapwa, maging responsable sa social media, at mas piliin ang kabutihan kaysa hatol at paninira. Ang entertainment industry ay dapat maging inspirasyon at saya, hindi stress at toxic negativity.